Yeah! Welcome sa EC Podcast! Hi everyone! Jason Laney here, live in Ortigas. Grabe, exciting po ngayon. So, lahat na po na kailangan i-tag, i-comment, okay? Just make sure na kayo ay nakatutok for about 1 hour kasi ang ganda po ng pinipare na topic ng ating guest ngayon. Yan. So, yan. Coach, basta dyan. Good morning to all of you. I am seeing some people from Africa, so we want to greet all of you. Thank you for watching. But, we have to speak in Tagalog most of the time because this is for Philippine broadcast. But it's okay. Thank you for tuning in. This is a great way to start the week on a positive note dahil sa ating resource main speaker. Yan. Without further ado, let's welcome Mr. Real Talk, June Elvis Espinosa! Yun. However, umpisa pa lang, ha? magandang hapon po sa inyong lahat. Yeah. Just like sinabi po ng ating mga magigiting na kasama po dito. Welcome po sa EC Podcast another Monday. As promised, pagka Monday talagang mga kita nyo naman, mga special na tao, ang mga hindi po special children, mga special na tao. Ngayon pa lang, thank you Coach, thank you Mr. Jason sa ating union ngayong tatlo. Kumbaga sa Puto Binyan, merong keso. May keso. Ako doon. Special, sabi mo special eh. Kasi sanay ako sa special, puto bongbong. Yan. Kala ko putot dinuguan nga eh. Pwede rin. Tsaka halo-halo special, mga ganyan. Pero matagal na ako din nakakatikim niyan, yung puto binyan na puto binyan, ha? Baka naman, Coach. Ay, mga taga Binyan, nakaibigan natin, ha? Mga taga Laguna. Bakya naman. Hindi nakakaikot, no? Napakasarap sa Libyan Coffee. Yun. Ito, mga kaibigan, bago tayo pumailalim sa ating pag-uusap ngayong hapon, binabati po naming lahat. Kami pong nandito sa studio. Yes. Happy 18th wedding anniversary. Si Dr. Ed at si Dr. Connie Cabanton. Grabe. Happy anniversary. More years to enjoy. Yes. Grabe, so, comment, itag nyo si Dr. Connie. Happy 18th anniversary. Grabe, wow. Diba? Wow. Hira na yan. Congratulations. Talagang yung union talagang ako believe sa magpartner eh. Nagpapatakbo pa ng napakalaking kumpanya yan. Ha? That's right. That's right. Again, congratulations and happy anniversary po Dr. Connie. Yan. And happy anniversary po. O sige, ano bang natin? Shoutout muna tayo. Shoutout muna. Magagalit yung mga to eh. Hindi makakatulog to mga to pag di mo na tawag yung mga pangalan nito mga to. Magsusot muna ako ng antipara. Yan, meron dito Christian Carl Aguirre, we miss you Sir Jason. Taga saan ka? I-comment mo naman saan ka para alam ko kung saan, taga saan ka dadalawin pagka umokay na ulit. Yan. Sino pa nandyan? Vivencia Ramos. Good morning Sir Jason, Sir June, Sir Coach Jan, watching from Imus, Cavite. Wow, nakakamiss din yan. Wow. Ito pa. Lady Meli Cabana. Easy morning watching from CDO. Of course, laging present. Si Gerald Rupido. Ay, lagi yan, lagi. Present yan. Meron tayong isang kababayan, Doc Butch Bellena. Uy, Doc mga Butch, kapatid, nagkumaapaw na kagapuhan. Ay, wala ka dito, Doc. Kulang. Eto pa. Si Kana Dixie. Regular yan. Regular? Parang hindi kompletong Easy Podcast pag hindi nagpa-shoutout yan. Correct. Tsaka yung mga banat na ganyan, magandang lalaki po kayo, Sir Elvis. Aba. Mabigat. Namimiss ko sa Cebu talaga yung pagka meron tayong pagtitipon, biglang darating yan eh. Correct. May dalang lechon. Nako, ang bihira. Eto. Si Ramon Acab. Ay. Mon!
yan, miss na rin natin yan. Nakakamiss din yan. Pag nasa Bulacan ka, automatic mayroong Automatic. chicharon. Hi, Sino Mon. ba? Kamusta, Mon? From Saudi Arabia, Flor Delis Ahmad. Yan, mga regular natin to, Coach. Pag inuulit daw yung apelido, they're from down south. Mga kababayan namin yan. Mga Bisaya, pag inuulit. Pag apelido. Akala ko yung nickname. Hindi. Alam mo, Jason Buru-Buru. Yan, mga... Normally, normal yan. John Agat-Agat. Walang kabulok-bulok yun. Pagka buru-buru. Basta inuulit. Akala ko, Coach, pardon me sa mga Bisaya at ako naman ay kalahating Bisaya. Akala ko, signature yung inuulit-ulit. Sa nickname. Diba pagka yung Taytay, Junjun. Ne, yung mga Tonton. Correct. yung pala sa apelyido rin. Ngayon ko lang nalaman nyo. Good, yun, Yeah. trivia. Ayan. Babatiin ko rin. Wala dito sa podcast, pero nandito, Mr. Miko Imson. Ayan, Ayan, narating lang. nandyan lang, ha? Nandyan din si Perry Jan Tapales. Ay, Wow. malamang. Pati natin tong ito si Yuki Aro. Yan. Good morning din sa'yo. Yan. Good morning. Guys, pag mag-shoutout kayo, lagay nyo rin kung taga-saan kayo. Para naman na namin Ito, kung taga-saan kayo. si Marciana Tan from Riyadh. Si Nathan Montoya from Qatar. Wow. Si Armida Sigyon. Hindi, sa dulo. South Korea. Kala ko, taga-saan. Bumati si Tita Mids eh. Kapatid na ni ni Senator eh. Oo nga. Diba? Oo. Ito, hindi nakalagay pero sabi niya, sa lahat po ng mga ganadong matuto, magandang umaga po sa inyo. More power and God bless. Sabi po ni May Veroja or Veroha. Yan si Estilia Talisaysay o Bisaya yan. From Hong Kong. Inulit eh. Inulit. Oo nga, no? Ito, may lugar eh. Taga Easy Panthers, shout out. Christopher Pangan, syempre. Aba, From kilala La natin Union. yan. Kilala natin yan. Ito, si Ate Che Mac. Kamusta daw? Uy. Ate Che, miss you na, Ate Che. Ate Che. Kiss and hug sa kambal. Ang lalaki na, no? Sigurado. Si Johaira Rahim from Midsayap. Wow. Cotabato. Ito, from Karachi, Pakistan. Wow. Leila Panza Idanan. Yan. Pang foreigner Oo. Ito, isa pa. Kapitbahay natin. Jeho Alburo. Ay, malayo yan. Nasa 8th floor lang yan. Hello, Jeho. Sikat yan eh. Kanta yan eh. Jeho. Oo nga, no? Ayan, no? Aba, watching from Egypt. Uy. Si Jera. Aba, ano ni Jeho ito? Jera. Si Jeho at si Jera. Chomis. Wow, hello from Egypt. Wow. Ito from Tanza, Cavite. Ay, kahala ko. From Easy Tanzania morning. yan, eh. Tanzania eh, no? Pero Tanza, binabati tayo at nagsasabing, yun nga, shout out daw on Team Champions Family. Cavite. Tanza, alam nyo, muntik ako magkaroon ng, ng bahay. Nung 90s. Malayo-layo na, Tanza. Kasi nung pag-uwi ko galing ako Saudi Arabia 1993 kasi nasa Saudi Arabia na ako at the age of 20 years old. Grabe. 20. Wow. Grabe. Tapos 1996 nung nasa Philippines na ako, nagsisimula pa lang yung sikat na sikat ngayon. Camellia Homes. Yan. So nag-offer doon, no? Nag-tripping ako doon, coach. Actually nag-down na ako sa lot. Corner lot pa noon, mga raw houses mga ganun. Kaya lang nung mga nung mga late 90s, doon ko na realize na na ang hirap pumunta. Hindi pa maganda yung highway noon. Hindi pa, wala pa. Pero kung ngayon nangyari yun. Ay, nako. Nagbago pa noon Yeah. Kaya hindi natuloy doon Ay ko yun pinatransfer ko rin. And Tansa ngayon, ang dali ng punta. Napakatagusan yun. Paikot. Oo, ngayon, lapit-lapit na Binabati natin lahat ng mga Tanza Cavite. Yan. Hello, sige. hello. Sige. Umpisahan natin Umpisahan natin. Ganito, ko ng konti kasi alam naman natin 5 years ako nagbakasyon So, minsan may mga nag-PPM sa akin, sir, ganito po, ako po si ganito, sa group na ganito, nice to meet you po. So,
mangilan-ngilan. So parang nararamdaman ko na marami na talagang hindi rin nakakakilala sa akin ng Correct. ng as buo So sabi ko tama-tama tong chance na in-schedule tayo ni VP Arnel na pumuesto ulit sa gitna. Sabi ko sige kaya nung pinapili ako ng mag-host sa akin, pumili ako ng mababait Pumili ako ng mababait dahil ayoko. Imagine mo kung nakaupo dito yung Adrian Del Rosario at saka yung Miko Imson. Nako, lulutuin ako nung sobra-sobra. Dapat bong aspirin, mga ganun. Hindi. Intayin mong siya, guess ako host. Yan, yun ang matindi. Yun ang maganda. So, konting backgrounder lamang po, kasi sila, mga kasama ko naman po dito, kilala na tayo. Tayo po na-involve sa ganitong industriya 19 years ago. Wow. Yan. At madalas ko naman sinasabi, dinatnan ko na yung Jurgen Gonzales tsaka yung Arnel Limpin. Ay, mga superstar na yan, dinatnan ko na yan. Mga inuugat na yan sa industriya nung dumating ako sarap no? Wala sila rito. So, ito may patungkol naman sa ihahatid nating information din sa kanila. Kasi at an early career ko, ang stage ng career ko, inubliga na kaagad ako ng upline ko na na kailangan mabilis daw ako matutong mag-present, magsalita. Kaya ang sabi niya, ang una mong gawin, manood ka ng manood ng mga iba't ibang trainers, manood at makinig, matuto, kumopya, gayahin mo yung mga nakikita mong mga magagaling talaga magsalita. Napakadami nun. Pero siyempre dahil ang kasama natin ngayon, baka sabihin naman nung dalawa sila pa kinalimutan ko. Pero sa totoo naman, ang talagang unang naatinan ko talaga si Mr. Arnel Limpin. Audience po ako nun, non-member ako nun. Talagang nahuli ni Arnel Limpin ang attention ko. Na-convert, ika nga. Tapos, yung sumunod na seminar, pina-attend ako kay Mr. Gonzales, kay Jurgen. Magkasunod talaga. Kasi ang kay Arnel nun, how to do the business yung NDO na tinatawag. Nung pina-attend naman ako doon kay Jurgen Gonzales, yung marketing plan, yung compensation plan. So, tapos kaagad ang boxing. Imaginein mo, yun ang nakaharap mo, di ba? Kilalang-kilala din naman ako nung nag-invite sa akin. Sabi niya, yung talent mo, i-convert mo lang sa industriya na to. I-convert mo lang sa direct selling yan. Sabi ko, kaya ko rin yung ginagawa nila. Kaya lang, kailangan ko matuto the way they do it. Yeah. Kasi ako, sanay po ako magsalita sa harapan. Kaya lang sa piyesta. Alam mo yun? Kasi sa lugar namin, paano yun? Paano sa piyesta? Hindi ko yata alam yun. Kasi, coach, may samahan kami sa lugar namin, sa lugar na kinalakihan ko. Kasi yung lugar namin, lote-lote ang tawag. Okay. Sa Mandaluyong yan. Pag nasa Mandaluyong at tinanong mo ang lote-lote, yung lugar namin ang ituturo. So, ang samahan doon, Loterians. Okay. Yan. Kami yung mga junior. So, kami yung mga na-develop. From from kami yung ati-atihan. Kami yung nagbabanda. Hanggang sa lumalaki na ako, organizer na ng mga amateur singing contest. Hanggang sa nag-host na ng piyesta. Nag-host na ng mga palaro, mga ganyan. Kaya nung ako'y ma-invite sa industriya natin, sabi ko, kaya ko yan. Yun nga lang, kailangan mo lang matuto the way, yung tamang pananalita, tamang demeanor, yung tamang mga pasok. Yan. Kaya napaka-importante. Itong mga kasama ko, hindi questionable ito. Mga mga natuto na rin. Wala hong nagsimula sa negosyo na to na magaling ka agad magsalita. Agree. Kasi ako naalala ko noon I was obliged na kailangan matuto ka agad. Kasi kailangan ma-develop ako agad, kailangan maging successful sa negosyo Kaya kung ikaw nakikinig ka ngayon, parang you don't feel obliged, medyo palitan mo yung palitan mo yung way of thinking mo, yung mindset mo. Dapat you oblige yourself first. Kasi sabi nga natin, copy business ano kokopyahin sa'yo kung ikaw mismo hindi ka mo-oblige magsalita? May nag-PM, Sir Jun, ang Tagalog ng oblige? Spelling nga, hindi ko alam. Tagalog pa. Ang bira naman. Ano nga ba Tagalog nun? Sino daw si oblige?
Pinsan ni Bogs yun. Pinsan ni Bogs. Oblige, maobliga. Yan. Mas madaling maintindihan. Yun. Maobliga, no? Kaya ako, hindi po sa pag-aangat ng upuan, dahil naangat naman po talaga itong upuan namin dito. Tingnan nyo. Automatic yan eh. Bumababa. Naiaangat eh. At pwedeng iangat. Pwedeng iangat. Pwede. Nung ako po ini-invite nung upline ko, yan ang sinabi kaagad sa akin. Alam mo, SP, ano ka ni? Speaker ka ni. Mapapakinabangan mo yan dito sa negosyo natin. Kailangan lang talaga umattend ka, matuto ka. No? And yun nga, nung nagsimula ang AIM Global, yan ang puhunan ko talaga. Yan ang puhunan ko, yung magsalita ng magsalita. Kaya nanganak na lang ng nanganak hanggang ngayon. Biglang, siyempre, lumaki experience kasi talagang walang tatalo sa experience. Everybody will agree. No? Kaya hanggang sa dumating na lang yung napapansin na nila, ito napakaano magsalita, yung diretso. Yun. Mga ganyan. Minsan nga, naughty daw. Pero wala pa naman nagsabi sa akin, bastos ako. Wala pa. Pero ako, parang sa akin nga, bastos ba? Pero sinasabi naman ng mga nag-aasa, sir, hindi bastos pag ikaw nagsasabi. Pag ikaw nagsasabi. So doon yung word na binabagayan. May binabagayan eh. No? Kaya ako, pinanganak na lang. Yung kasi minsan talagang straightforward eh. No? Kaya sabi, Mr. Real Talk. Ganun. Pero hindi ko kiniklaim yan na ako lang. Maraming magaling magsalita. Real talk talaga. Na-tsempo lang na naitawag sa atin. Jason, hindi mo natatanong. Noong nagsimula ako sa AIM Global pa nung araw, umikot. Si Sir Jun ang inassign sa akin na mag-orient. Unang lagpak namin sa Davao. Nalala mo yan? Davao. Tapos umikot kami niyan. Ilang Mindanao cities. Ang unang di ko makalimutan na yung hawak-hawak ko yung microphone tapos binitiwan mo. habang sinasabi mo yung kagandahan ng C24/7. Muntik ako mahulog sa upuan ko eh. Di ba? Pero pasok di ba? Carry. Pasok no? Kaya nga, nung nagbakasyon ako, nabalitaan ko, meron daw speaker, babae ginagaya daw yung yung mga barangay captain, yung pabitaw-bitaw ng mic, yung mga ganon. Hindi bagay. Hindi bagay. Sabi ko, kayo na balang sumweto niya. Sa akin babaeng nurse pa sa bandang norte. Ginaya, kopyang-kopya. Umiiling akong gano'n. Pagtapos kinausap ko siya at nakinig naman. Parang di ko lang ma-imagine, no? Kayo yung magka-tandem doon. Parang hindi ko ma-imagine eh. Ayan. Nasa bus kami niyan. Papuntang Tagum. Wala pang mga auto nung araw eh. Wala pang sumusundo. Pero happy kami kasi ang dami niyang sinishare sa akin. Sabi ko, ang galing yan. Gagawin ko din yan. Yung sinasabi ni Mr. Lino na, di ko ma-imagine kayo magkasama. Yan, ganito kasi yan, hindi naman lihim na tayo ay nag-show. Diba? Show business. Nasa entertainment din kahit papaano, no? Alam mo kasi ang pagiging speaker, ikaw yung nagsasalita sa harapan. May mga art yan eh. May mga art. So, yung art na isang side na scripted, so you will follow the script. Meron namang art na yung isang side yung tinatawag na spontaneous ka. Yan. Ako madali akong naka-jive kay coach. Kasi if you believe sa principle ng 50-50, kami yun. Bakit? Kasi alam niyo naman ang forte ni coach diyan. Talagang pagdating sa mga biblical tawag dito, principles. Siya yan. Pagdating naman dun sa kabaligtaran yung kabilang side, hindi ko sinasabing demonyo hindi ganon, pero tayo yung pambalanse, yung sa masa, yung mga ganyan. Kasi numero 1, tatandaan po natin, pag ikaw nakatayo sa harapan, dapat marunong ka makiramdam kung ano ang consensus nung nakikinig sa'yo.
Sino audience mo? Sino audience mo? Kasi hindi pwedeng magi-enforce tayo nung gusto lang natin. Correct. Kaya nga may art yan, may art of talking. One is the scripted side, the other side yung spontaneous ka. Ako, based on experience, pag na-master mo yung dalawa na yan, okay ka na. Walang perfect. Pero pag na-master mo yung may script, na-master mo yung pagiging spontaneous mo, effective na speaker ka niyan. Ganyan yan. No? Sa negosyo natin, siyempre, pag nag-explain ka, scripted yan. Yep. Anong scripted? Nanloloko? Hindi. Scripted kasi kailangan may forma, may programa, yung pagkakabaksak mo ng negosyo. Magsisimula ka sa produkto. Isa-isahin mo yan. Siyempre, bawang in-explain mo si 24/7. Ingredients, strength, nga ganyan. Hindi po pwedeng susunod mo, kape, strength, huli yung ingredient. Magulo yun. So, dapat pag inuna mo ingredient, kasunod ng benefits, lahat gano'n na nakaforma. Yun yung script. Katulad ng compensation plan, hindi ka pwedeng mag-invento. Diba? Hindi mo pwedeng, ayan, alam mo yan kasi ikaw si Mr. Technical. So, nakascript yun. Pero in between, yun yung pagiging spontaneous mo, importante yan. Paano mo siya i-contextualize? Ito kasi makwento ko si Coach Jan, ito ay certified ito ng isang speaking school. Yes, oo. Siya makakapagsabi nun, ano yung mga term doon? Icebreaker, yung mga ganyan, di ba? Ano bang importance nun, Coach? Ang kabuuan lang naman, sabi mo na. No? Na una, pag ikay iimbitahin magsalita, ang tatanungin mo, sino audience ko? And feel the audience. Oo. Kasi kailangan malaman mo anong range ng audience, kung mga bata ba, may edad ba, para yung mga examples mo, match sa kanila. Correct. Kasi pag ang kausap mo mga 50 pataas, tapos binanatan mo ng gusto yung magka-sports car, mali na. Kasi hindi naman yun ang gusto nila. Ang gusto nila, paano maging healthy, strong. So doon ka sa health side. Pangalawa mong tatanungin, gaano kahaba ako magsasalita? Importante. Importante yung kasi. Oras. Doon ka maglalaro eh. Pag sinabing, sir, 30 minutes lang. So, hindi ka pwede magpaligoy-ligoy. Kapraso lang. Yan. Tapos, papraktisin mo na. Paano ko i-deliver ito? Yan yung gustong-gusto ko na. Paano ba ako i-intro? Kumbaga sa aeroplano, paano ako take off? Dapat swabe. Pangalawa, pag umaandar na, gaano kahaba ang takbo ko? Pagkatapos, paano ko ito ilalanding? Yun lang. Simple-simple. Pag sinabi mong ilalanding ko na, tiyakin mong ilalanding mo nga. Kasi maraming speaker sinabi, I will close with this story. Tapos, hindi pa pagkatapos ng story, ginanahan. And another story. Para mong sinabing, please fasten your seatbelt. We will now land in 5 minutes. Aba, 7 minutes na eh. Umiikot ka pa sa ere. Yan. Yun daw yung magandang basic principles na tatandaan natin kapag tayo ay magsasalita. Sa politiko, marami yung ganun. Oo. Hindi ko pagtatagalin. Pero 5 minuto, 10 minuto, 15 minutos na no? At paano mo yan magagamit sa pag-prospect? Yan. Paano ka mamam-prospect? Hindi ka pwedeng daldal lang. Dapat kilala mo yung gusto mong prospectin. Pangalawa, anong mga salita at paksa na inyong pag-uusapan at saan ka susungkit? Ibig sabihin, saan ko susungkitin yung kwentuhan para madala ko siya na magtanong, ano ba yung negosyo mo? Yun. So, importante talaga na may interaction. Exactly. So, ayan, sa maganda yung sinabi ni Coach, no? So, tama na, experience ko yan eh. Pagka ang pinipresentahan mo, hindi nagtatanong, wag mo nang pagtagalin. Yep. Pag hindi nagtatanong ang kausap mo, no, mapa offline yan, mapa online. Pag hindi nag-i-interact, wag mo nang pagtagalin. Kasi hindi tama yung timing. Right. Hindi interesado yung kausap mo, no. O kita mo na, no. Yeah. Dapat hindi lang pala yung art ng pagsasalita ang alam mo, pati art ng body language. Yeah. Yes. In fact, masingit ko lang. Kasi nakatingin ako kay Jason, ang ganda lalaki eh. Lamang na agad to sa public speaking. Mapa offline tsaka online. Tsura pa lang eh. Profile pa lang. Yan, si Ian, ganyan. Yan, Ito naman, Sir Jun, height. Aba, ibang klaseng dating. Height pa lang, may command na yun eh. Ang problema lang, Coach, yung mga nakaupo sa harapan, sumasakit ang leeg eh. Na-experience ko yun eh. Sabi nung isang may edad, no? Matagal ka pa ba?
Masakit na yung leeg niya eh. Tama eh. Ayan, tandaan niyo sinasabi natin, yung art of talking, merong scripted, may spontaneous, dapat meron kang icebreaker, kay coach may study, alamin mo yung audience mo, anong kailangan. Ito, bagay na bagay sa yung topic natin ngayon kay Mr. Jason Laino kasi si Mr. Technical to. Si high-tech. So, ibig sabihin, aside from the knowledge on what to talk and how to talk, ano pa yung mga ingredients? Yan. Well, ngayon, dahil online na halos. Online. Diba? So, may mga grupo o mga ka-easy tayo na nag-offline pa rin, pero most of the time, we are online na ngayon, no? So, ang unang ini-invest dyan, okay? So, syempre, number 1 yung lighting. Yung iba kasi akala walang art yan eh. Totoo. Diba? Pero ngayon, diba, lahat tayo nagulat, diba? Yung ring light, iba yung kahit na wala kang make-up, nawawala yung mga oil-oil. Yan, diba? Yeah. So, yung ring light, very important yan. Tapos, syempre, mag-i-invest ka din sa magandang gadgets. Yan, kasi yung mga iba, akala, laptop, okay na. Yung pala, may mga webcam pa na mag-i-enhance pa. And tapos last is yung mic, yung sound. Importante. Importante din yan, di ba? Pinaka-importante. Yes. Actually, sa offline natin before, that was very important, di ba? Yung lagi nating bago pa lang tayo parating, di ba? Tinatanong na kagad natin, kamusta ang mic dyan? Okay ba ang mic? Okay ba ang sounds? Grounded ba? Wireless ba? Di ba? Kasi pag wireless, medyo kaaway natin minsan ng wireless, di ba? So this time, sa online naman, ganun din, mic din. Sa akala natin, minsan wala, di ba? Pero, kaya nga meron tayong mga director eh. Di ba? Magchat-chat sa atin. Yan, sila Direk Tala, sila Direk Jean, nandiyan. Diba? Bigla magkasabi na, sir, grounded. Sir, may mahina. Yan. So, very important, lalo na ngayon sa mga online. Kung gusto nyo maka-capture, gusto nyo makakuha ng maraming prospect. Yan, di ba? Yung mga, lalo na ngayon, mga vloggers, pagpapansinin mo. Di ba? Ang gaganda ng mic. Di ba? Yes, si Coach invest talaga. Di ba? May camera talaga na talagang para doon. May outdoor, may indoor. So, dapat they take it to consideration. Hindi lang yung, hindi lang magaling lang, content lang. Di ba? Kasi, syempre, important din ang content. Pero, iba pa rin pala talaga pag yung tinignan mo sa cam, parang live na live ah. Yan. Tapos yung may interaction feeling mo, nandun siya. Kasi, yan, clear na clear. O, di ba? Yun yung sinasabi ni Coach kanina. Lalo na kung di ka pogi. Yun lang. Kailangan, di ba? Maliwanag. Pero ito, baka malito yung kausap natin kasi pinag-uusapan natin about the art of talking, being a speaker. Yung pong diniscuss ni Mr. Laino, that's speakership also. Yes. Kasi it will be not complete. Hindi kompleto yung package mo pagka sablay ang camera mo. Sablay ang sound system mo. Hindi kompleto yung pag-i-speakership. Speaking of speakership, eto. Kanina, art of talking yung binabanggit ko. Alam nyo ba na there's a big difference with talking and being a speaker? Iba yan. Kanina sabi natin, pagka talking, may script, spontaneous. Pag speaker ka na, title yan eh. Title na yan. So, pag sinabing sino speaker ngayon, iba ng responsibility yan. So, ibig sabihin, pag speaker ka, you will have more responsibility. Tapos, pag speaker ka, you are representing someone or something or an entity or an organization. So, perfect example nga yung ating Congress. Yan. Ang tawag dyan, mga representative eh. Pero yung pinaka-leader nila is speaker of those representatives. So, ikaw talaga yung takapagsalita. So, ibig sabihin, sa negosyo natin, magsisimula ka dyan, one-on-one. Ayan. Tapos matututo ka, medyo may audience ka na. Tapos ngayon talaga, no holds barred na. Buong mundo na audience mo eh. No. So, pagka ikaw, rene-represent mo na yung negosyo mo, rene-represent mo na yung grupo ninyo, it's not just simple talking. You are being a speaker. Title na yan eh. Kaya ito, meron akong mga content tips dyan sa mga nag-i-speaker na ngayon. Ano ha? Ito ang mga importante. Mga do's na lang tayo. Mga do's. So, ang opposite nun, yung mga don'ts. Diba? Always have a welcoming tone. A welcoming tone. Yung salita mo, dapat welcome sila. Yung tono pa lang. Tapos, always have this welcoming remarks or words. Ano yung welcoming words? Yeah, sample. Ganito, pag nag-explain ka, do use the word natin.
Tayo. Parang ito, ang empowered consumerism ay kinonseptualize para sa atin. Ganyan. Iba yung dating, no? Ang product natin, ganon. Tayo ang makikinabang. Yan, ganyan. Hindi yung ganito. Ito yung don't eh. Sa company namin, kaya yung nakikinig sa'yo na non-member, outsider na kaagad yun. Parang hindi kayo na lang. O, kayo na lang. Yung product namin, maganda. Yan, pangit. Diba? Kaya dapat, ang product natin ay talagang napaka-effective. 15 years in the market. Ganyan. Welcoming tone, welcoming words and remarks. Kaya, ako naiinis ako pagka nadidinig ko pag may nagsasalita na sa amin, kami, ganito, ganyan. O ikaw na lang, tama yung ano mo eh. May nanalo na, uwian na. Di ba? Parang ganon. Kaya pagka speaker ka, always remember you are representing someone. That's right. If not yourself, you are representing your business. Nako, di ba? Professional-wise, dapat mas laging welcoming ang mga salita mo diyan kasi you're representing a big something eh, hindi lang ikaw. Yan. So art of talking at saka yung speakership yung mga magkaiba pala yun. Magkaiba lalo na pagka negosyo na pinag-uusapan. Ako may experience ako nung nagsisimula si coach mag-training sa atin. Gusto ko coach i-share mo ulit eh. Paano gagawing professional ang itsura nung Facebook profile. Yan. Kasi yan eh. Pang negosyo. Branding yan. Branding. Part ng speakership yan eh. Kasi yung profile mo, parang parang sabi nga, di ba, a picture can speak 1,000 words. Right. Yan. So napakahalaga na yung profile picture natin maliwanag. Clear, hindi blurred yung larawan. Hindi shadow, no? Oo. Pangalawa, dapat yung sinabi mo, welcoming yung mukha mo. Hindi pwede nakakunot ang noo. Tapos, pag nakakita na ba kayo yung profile picture niya, close-up na close-up? Tapos yung cover photo niya, mukha niya ulit. Yan. Dapat yung cover photo daw, yung mga beach, maliliw, outdoors kasi daw, ang mahalaga ngayon, dahil sa pandemic, ang daming nakulong na tao sa bahay. So pag nakikita nila outdoor photos like beach, bundok, bisikleta, gustong-gusto ng mga tao yon. Sa Africa, lagi namin sinasabi, huwag kayo maglalagay ng picture na ang background mo sagingan. Tama. O kaya yung lupa puro putikan. Huwag kang picture sa bahay na puro kalawang yung bubong. Kasi pwede ka naman pumunta sa isang lugar na maganda, may Mercedes-Benz na ka-park, pa-picture ka. Hindi naman sinasabing iyo yun. Pero sinasabi mo lang, may picture ka. Asa likod mo yung, tulad kahapon, nag-selfie ako, Range Rover asa likod ko. Wow. Hindi ko naman sinasabing akin yon. Ang ganda lang na magpa-picture. Yun yung mga sample ng branding mo. Na pag makikipag-usap ka, magsasalita ka, naaalala ng mga tao yon. Tulad kanina, ka-chat ko, taga-Ghana. So yung ganiyan, hindi niya ako kilala. First time, pastor din siya. So ang iniisip niya, anong larawan na huli niya nakita sa akin? Yun. Importante. No? Napakahalaga. May connection yan sa sinasabi mo, sa presentasyon mo, at yung itsura ng profile picture mo. Importante yung sige. Teka lang kasi sabi beach background. O teka lang. Hindi namin nung suot mo, beach eh. Hindi, pwedeng wala ka dun eh. Ayun. Pwedeng yung beach lang. Tsaka yung cover photo. Cover photo. Pag profile, mukha mo. At huwag kayo magpo-profile picture na pito kayo. Kaya nga profile picture mo yun, ikaw dapat. Kasi Ano kaya yun? profile picture, sino ka dito? Ayan. Tama no? Pito. Siksikan yun. Tapos may mga hawak pang packages yun, no? Yeah. Masikip na. Tsaka meron naman nagpo-profile photo, Sir Jun, nababantayan nyo rin. Lumampas na sa frame. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Lumampas sa frame. Sobrang laki. Minsan nagbibiro ako pag may nakita akong gano'ng photo, sinasabi ko, wala na bang mas close up pa? Kasi dapat may allowance na basang-basa nila yung contour ng mukha mo at sasabihin nila, eto yung mamang yung kausap ko. Eto yung ali na kausap ko. At gusto ko silang pakinggan. Speaking of which, correct na natin. May mga nakikita po kami na pangalan po. Hindi nila pangalan eh. Yun. Ang ginagamit na profile name, empowered consumerism. O kaya consumerism empowered. O kaya easy.
Wag Wag palitan. po, ano? Wag po, ano? Mr. Technical, ano masasabi mo dyan? Ay, number one, yan, may kaso sa atin yan. Paliwanag mo yan, paliwanag mo. Misrepresentation. Yan. So, yan, nasa policy natin yan, bawal yan, okay? Tapos number two, syempre, kung namomrospect ka, tapos gusto kang kausapin, they don't know who you are. Kasi Correct. malaki. Ang laki ng bar consumerism, di ba? Saka yung mga nagbabago ng pangalan na baliktad. Hindi ko maintindihan yung mga ibang ganun. ibang letra. Oo, di ba? Siguro kung hapon ka, pwede mo gamitin yun, di ba? Kung Korean ka, whatsoever. Arabic. Yan, okay pwede. lang. Pero magugulat ka na, mga tao, di ba, paghahanapin mo tuloy, nakausap mo. Okay na, nagko-close kayo. Tapos bigla siyang, nakalimutan ka, whatsoever, or 2 days na hindi ka nakapag-follow up. Siya yung gusto mag-follow up. Di nga niya alam yung pangalan mo. Dahil Correct. Korean letter, whatsoever. Paano ka ngayong babalikan nung prospect mo ngayon? Diba? So it's a big siguro, na lang, yung cover photo mo, pwede namang logo ng company. Yes. Yan, empowered consumerism, ano? Pero yung pinakapangalan mo, gamitin mo yung totoo mong pangalan. Tsaka yung picture mo, dapat ikaw yun. Oo. Huwag si Doc Ed. Oo. Tama Nagamit mo eh. Sige, patugtog ka muna. Shoutout tayo. Shoutout tayo. Yan. Patugtog ka. Habang bumabati tayo. Yan. Okay. We are live. Yan, from Kuwait. Janeta Kaimpon from Kuwait. Hello. Comment kayo kung agree kayo sa mga sinasabi namin. Ha? Oo. Yan, Baka may mga violent reaction dyan. Welcome yan. Yun. Sabi nga ni Zenaida, yes po, tama. Yan. May nabasa ako dito. Ito, galing sa Hong Kong. Si Michelle Pobre. Sa Easy, hindi ka mananatiling pobre. Yun. Tama. Makasawa ka ng apelyido ay yayamanin. Yan. So, Michelle Pobre, yayamanin. Yan. Oy, Michelle, biro lang ha. Baka magalit ang tatay mo. Super agree. Yan. Sabi ni Jean. Yan, sabi ni Frances. Juvie Gabayno, malilito ang nanonood at mag-search sa'yo. Correct. Pagka Rumble ang pangalan mo. Tama Correct. naman. Sabi nga kung ang buhok daw ay crowning glory, ang pangalan, ano bang sa pangalan? Yan ang, may kasabihan dyan Ano nga ba, ang pangalan mo ay parang, yan yung treasure mo Diba? Yan yung talagang walang kabayaran. Kaya pag ang pangalan mo, Dahlia, malamang ang pangalan ng nanay tatay mo, Mr. Clean at tsaka kwento niya yun may nagpabinyag Sige na, kwento. Di ko pa narinig yung kwentong yan. Coach, Diba? kwento. Naalala mo ba yung kwento mo na yun? Kwento mo. Hindi na. Hahaba tayo. Pero ang ganda ng ating pinag-usapan kasi speakership Yes. Yung inyong pangalan, yung itsura, uulitin natin, pareho sa speakership, Correct. walang pinanganak na magaling dito. Tama. Lahat dito na pag-aaralan. Tama. So maaring lamang lang si Sergio ng witty, ng wit ba? Yung, kasi nga sa experience niya, di ba? Kung ikaw pinanganak, nagpalaki sa iyo sa kumbento, mga madre. Wala ka nakakausap na iba. Bigla ka na-recruit dito. So ang hirap, di ba? Ang good news po, na pag-aaralan yan. You can get out of that shell by right training. Correct. Tsaka walang pwedeng mag-claim na perfect sila. Correct. Wala. At saka tandaan nyo po, meron kaming kasamahan dito. Andito si Sir Arnel, matatawa ito. Ano po, ang tawag ko sa may vocal challenge yung mama. Taga-monumento, kaibigan ko ito. May vocal challenge, ngongo po ito. Ngongo. Pero GA natin. Wow. GA. Napakagaling magsalita. Nag-FB live Yung iba, natatawa. Sabi nung nag-MC, huwag nyo pagtawanan nito dahil ang laki ng income nito. May challenge. May nag-comment. May nag-comment. Talang nga. Di ba? Pero, isipin mo, hindi hadlang sa kanya yon para magaling na maging tagapagsalita. At naging GA. GA. Global ambassador. Pinapalakpakan nyo. Pinapalakpakan nyo mga gano'n. Naalala ko tuloy, Coach, nung kami magkakasama pa nila Sir John Aspirin sa isang company, yung group name namin, Alliance. Yan. Nung nag-anniversary kami sa Ultra, yung ringside, mga siguro, mga less than 100 lang naman na upuan.
Mga downline ko yun, mga pipi. Mga pipi. Doon ako natuto na, na mabilis mag-present sa mga pipi. Imaginein mo tayong nakakapagsalita. Pag in-explain mo yung C24/7, kompleto. Papapapapap. Kaya pagka yung kausap mo, mainipin, sige na nga, pabili. Mabuti kung ganun. Kung yung kausap mo may lakad, bukas na lang. Okay, mamaya na lang, di ba? Mga pipi, ang bilis mag-present. Gaganon tayo lang yung product, oh. Oh. Tapos malakas daw sila Sign language yun. Sign language. Sign language. Tapos lang. Tsaka pagka pumalakpak sila. Ganyan. Yeah. Pero pag nagmamam, ang iingay. Ang iingay. Akala ko nag-aaway Yung pala, kinocongratulate kasi may pay-in. Kasi akala ng iba, pag bingi, pipi din. Meron palang bingi lamang, pero hindi pipi. Nakakapagsalita, walang period. Yun lang. O kaya maingay. Pero ang kagandahan yan, kahit ganun po ang challenges nila, pasok pa rin yan sa empowered consumerism. Yun ang maganda dito sa ating business. Diba? Kaya nga, challenge. Yung iba, pag sa training, sinasabi ko gusto mo ba magkaroon ka pa ng diferensya bago ka ma-challenge magsalita? Kasi sa mga matatagal na po na kasama natin, may mga training kasi ako na talagang halos maghapon yan. Puro ang ang motivation ko matapos ang training, marunong ka na mag-present. Marunong ka na magsalita. Malakas na loob mo magsalita. Talagang ito, sinasample ko even though hindi ako katulad ni Coach dyan na biblical talaga siya. Kaya sabi ko, I always believe na yung negosyo natin, ang seryoso dito na be-blessed. Do you agree? Yes, agree. 100%. Pero part ng pagiging seryoso mo, gawin mo yung part mo. Kasi you will never be blessed pag walang plano sa iyo ang Diyos na maging blessing. Correct. Tama? Correct. Ang tanong, how can you be the extension of this blessing if you're not doing your part? Ang part mo lang naman dito, magkwento. Yes. Tapos sasabihin mo, natatakot ako Di ba? Yung pagkukwento, yung pag-share mo, pag-present mo, that's all part of the system. At yun yung magiging extension ng blessing Right. Kaya ka naatasan magsalita kasi you're being blessed. So yung blessing na yon dapat maibato mo din sa iba. Kaya wag po tayong matakot magsalita, Wag tayong matakot mag-present. Sabi nga natin, walang perpekto, walang magaling kaagad. Natututo through experience talaga. That's right. Yan. Sir, may tanong ako. How about yung energy? Yan. Yan ba natututunan o kailangan mo impose sa speakership? Yan. Alam mo, hindi mo siya dapat matutunan. Yan Yung energy, yung excitement, hindi dapat matutunan yan. Dapat yan nararamdaman. Yun. Kasi fake Fake pag inaral mo. Correct. Now, parang hirap naman nun, sir. Nagsisimula pa lang ako, excited. Wrong ka agad. Kung nakita mo yung marketing plan, nakita mo yung eco, nakita mo yung neko, lahat ng explanation paano maging multi-millionaire sa empowered consumerism, nakita mo na. Aba, hindi ka normal pag hindi ka na-excite. Totoo yan. Wala kang nadinig. Wala kang nakita. May sapak ka. Wala kang naintindihan. That's not even natutunan. Wala kang nadinig, wala kang inintindi kung hindi ka ma-excite. So, ibig sabihin, ang excitement kasi sa industriya natin, this is a feeling because you are looking forward to something great. Kaya hindi mo matututunan to. Dapat maramdaman mo. At pag naramdaman mo, natural na yon, mapapasa mo. Right. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Diba? Yan. Pero, Jason, si Sir John kasi, sa mga hindi nakakilala sa kanya personal, pag tahimik ito, may sakit. So, or tulog. Pag pumasok to sa kwarto, alam mo may energy na agad. Pwede mo bang i-share sa mga manonood natin, paano ang gising mo sa umaga? Anong ritual mo? Para energetic ka. Unang-una, nagpapasalamat. Yung pwede lamang sa mga manonood na ritual.
Unang-una, nagpapasalamat tayo at gising tayo. Nagising tayo. Source of energy yun. Source of energy. Galing. Galing. Thank you po at ako'y Lord at pinagbigyan nyo pa ako ng isang araw. Now, kasi naman po ako'y 19 years na sa industriya natin. At matagal ko na sinasabi to. Nung ako nagsisimula sa industriya, ang gusto ko lang, maitawid ang gamot ng nanay ko. Later on, gusto ko magkaroon ng bahay, sarili, sasakyan. Hanggang sa dumaan ng maraming panahon. Ngayon po kasi nasa purpose na ako eh. I'm serving my purpose. Ang purpose ko kasi, gusto kong maging extension of everything what is great and exciting sa ating negosyo because I wanted to pay back yung ating industriya. So, for the longest time, ito na yung driving force ko. I can never be a picture of loneliness. I cannot be a picture of failure na hindi ko na sinasadya ito. Normal na. At ang unang-una makakapagpatunay niyan, yung VP Arnel Limpi natin. Napakadami na naming training na pinagsamahan. Trainee kami mga trainee kami. Ang sitwasyon, huhukayin ng trainer yung pinakamalungkot na parte ng buhay mo na nangyari sa'yo. Magka-holding hands pa kami niyan. Umiiyak na siya, ako nakangiti pa eh. Bakit? Hindi ko siya tinatawanan. I'm contemplating on my own. Wala akong maalalang malungkot. Why? Why? Because I was trained na by great trainers sa panahon ko, nung nagsisimula akong sa networking, na talagang itapon mo yung mga baggage mo, ialisin mo na sa likod mo yung mga mabibigat na yan, tapos, play hard yung nasa harapan mo na opportunity. Kaya siguro yung sabi nyo, pagpasok ko pa lang, iba na yung energy, no? Na carry on ko na yan even outside our business. Sa kamag-anak ko na lang, sa mga kamag-anak ko, pag may burol, ako hinahanap. Bakit wala pa si Jun? Ang lulungkot nila eh. Pag dumating na ako, ayan na. Iba na yung mga parang nabuhay yung patay. Parang gano'n. Ewan ko, meron akong gano'ng entrada na sinasabi. Parang yung lumang kasabihan, life of the party. Even though it's not a party, di ba? Pero pag dumating na ako, andyo na. So, siguro, iyayabang na natin, baka gift. Kaya hindi ko pwedeng sayangin. Kaya hindi ko pwedeng sayangin na mananahimik na lang ako, hindi ko nagagamitin tong gift na to. Sa tinagal ko po sa industriya, yung napakadaming nagpapasalamat, sir, because of you, we were transformed, na-inspire kami, we were challenged, nagising kami sa katotohanan. So, I give back. So, siyempre, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kung yun ang purpose ko talaga, why not? Correct. Kesa naman, gamitin pa ako ng ibang entity sa ibang pamamaraan. Halimbawa, yung katawan natin kung gamitin sa Ito na. Hindi naman Pastor. Hindi naman siguro tama na gamitin ko pa yung ibang talent sa iba, 'di ba? So gamitin natin sa Panginoon. Kaya ang isa rin sa pinagpapasalamat ko Tumatayo na si Miko at si Sir Arnel. Mukhang manging Teka. Ako, isa rin sa pinagpapasalamat ko. Even now, kayong dalawa, kasama ko kayo. No? Although si Coach, medyo mas matagal ko na kasama kay Jason. I am blessed with people like you. Blessed ako. From the start na nagsimula ako sa industriya natin, blessed ako ng mga magagaling na tao na nakatulong talaga to transform me kung ano din ang meron ako or i-develop kung ano yung meron. Katulad ng kinikwento kanina, nag-host na ako ng piyesta, na-transform pa dahil sa dami ng magagaling na tao na kasama ko. Na hanggang ngayon, nabe-bless ako. Alam mo Coach, ito hindi ko kayo binobola. Yung family natin dito sa Empowered, ito yung nagko-contribute ng masarap na tulog ko eh. Sa totoo lang. Yung mga distributors natin, mga Hall of Famers, lahat ng mga close and even mga nakakasama natin, ito yung nagko-contribute ng masarap na tulog ko talaga. Because I know, I belong to a community na mga matitino. Ako siingit ko lang to kasi ito, yung una kong pasok dito, una ko kakintuan si Miko. Si Sir Jan, medyo nung pagpasok ko, ano mo nga to? Panoorin mo to. Si Miko ang in-endorse sa'yo. Si Miko nagsabi sa akin. Sabi ko, ano ba masasabi mo dito kay June? Bago ko pumasok dito. Sir, ibang energy niyan. Naimbitahan ko yan sa amin. Doon sa bahay daw nila. 5 lang ang dumating.
Dalawa pa doon, nanay niya at saka katulong nila. Oh. Pero kung paano nagpi-present sa maraming audience at sa 5, tignan mo. Yun na lang ang Pareho. Galing. Na-experience ko yan. Sa Hingoog. Sa Hingoog. Galing ako ng Cagayan de Oro, ilang biyahe, no? Nangungulit na yung leader sa Hingoog. Kasi aalis na daw yung bisita. Ay, nasa bus ako nagmamadali ako. Pagdating ko, 2 lang yung bisita, member pa yung isa di ba? Ano gagawin mo? Yun Bisita pa din. Tira pa rin tayo. Tira pa rin. Talagang ganun. Wala na ano na tayo Sabi nga natin, we are serving our purpose. Kaya, That's right. Yung mga nakikinig, wag po sanang mayayabangan. Kasi ako naniniwala, pagka inalam mo talaga yung dahilan mo, hindi pera-pera. Pag inalam mo yung dahilan mo, siyempre, prosperity. Hindi pera ang focus natin. Prosperity ang natin, ang focus natin. I believe pagka seryoso ka talaga sa magiging impact mo sa buhay ng mga taong maniniwala sa iyo, bibigyan ka naman ng guidance True. Yung tamang talent, di ba? Is tayo sa profession natin, isang ganyan lang ni Lord, tanggalan mo ng boses yan, tapos ka. Tapos ka, di ba? Kaya dapat gamitin natin ng tama. Yan. Thank you, Sir Jun. Grabe. Dami ko natutunan. I hope and I pray na kayo po na nandyan, yung mga nahihiya pa. Nako! Yan. Mga ayaw makipag-usap lang sa isa kahit online na. Yan, Sana nakikinig ka. At least ngayon, medyo ramdam mo ngayon ng energy ng isang Jun Espinosa. Yan. Be appreciative dun sa mga nakakasama nyo. Lalo na pag ang upline mo, walang ibang gustong gawin kundi i-develop ka. Naku, embrace mo yan. Matuwa ka sa mga upline mo na pinupush ka. Ganon din, may mga downlines kasi na upline. Ikaw muna. Para pagkatapos mo, kami naman. Dapat i-take mo yan as positive talaga yan. Kasi yan ang magiging magiging way mo going to to serve your purpose talaga. Di ba? So Nakakalungkot. Ilang minuto na lang ba? Bumati-bati na tayo. Ang nakakalungkot lang, no? So sa mga late na dumating ngayon, tumataas na tayo ipa-shoutout na tayo sa huli. Kaya sa susunod, basta alas 5 na, simula na tayo ng alas 5. Monday at Wednesday, automatic easy podcast na yan. Okay. Sa next Monday, di natin alam kung sino ang guest. Pero special yan. Tsaka mga umuupo dito, mapa-host, mapa-co-host, mga mga special na tao yan. Diba? Sabi, Sir, thank you Sir Jun, Sir Lee Lim, sabi niyo. Thank you Sir Jun, thank you Sir. Sabi rin ni Marcelo, yan dami. Sabi, si Sir Jun, hindi na Elvis Presley, kamukha na ni Wolverine. Uy, watching si Tita Vicky Bade. Tita Vicky, kamusta po? Binaba ko lang yung zipper ko, Wolverine. Ayan, okay, marami Jason, tayong natutunan ngayong... nagpapasalamat. Si Nestor Domdom. Thank you daw, Sir Jason. Tapos sino pa? Ito. Si Vicky Y. Hoffrey. Ba? Imported, Lisa Tan. From PNG pala yun, sir. From wow. Si Vicky iba talaga tayo. Y. Hoffrey. Kaya pala. Yan, si Tita Helen Alina. Si Master. Wow, salamat po. Sarap magkape. Sarap. Wag masyado, tita. Tama. Thank you, tita. Yan, sino pa? Sige. Tayo, mag-last remarks na tayo. Oo nga. Nakakalungkot man sabihin, bago ang last remarks, binabati po namin ulit. Happy anniversary. Yes. 18th anniversary po, Dr. Ed and Dr. Mabuhay! Mabuhay! Congratulations. 18th anniversary. Grabe. Sige. Mauna na ako. Sige. Ang ganda ng paksa ni Sir Jun at huwag nyo lang kalilimutan. Sa negosyo natin, pwedeng magkamali. Tama. Huwag kayo matakot, mahiyang magkamali sa pagsasalita, whether publicly or one-on-one, kasi charged to experience yan. Yun lang po masasabi ko. Keep it up, be positive, kunin nyo ang energy ni Sir Jun every day, at we welcome you to the top. Yun. Well, anyway, sa akin, I've been
I started here 18 years old. Wow. Yan, 18 years old. Yan. Mga 26 ako niyan. Tumawad pa. Kaya sinasabi ni Sir John na he's been in this business for 19 years lang. Ako hindi ko na binabanggit. Kasi nasa akin pa yung cheque ko eh. 2001. Ay, 20 years. Wow. Nagsabit kami. Wow. 20 years na. Oo. So anyway, ang akin lang is hindi mabilis matuto. Mm. Pero ang maganda, may kukopyahin ka. Tama. At ang maganda, marami sila. Tama. Ayan, lalo na dito na lang sa company natin, may VPs, may BODs pa. O BODs, VPs, training team, HOF. Yun Speakers lang. Bureau. Yan, Speakers Bureau. Yan. Pero hahanapin mo yung niche mo. Correct. Yan. Yun yung maganda doon eh. Yung pwede mong sabihin na, bagay sa akin yung joke na yun ah. Yan. So, mahanap mo Yung para sa'yo. yung para sa'yo, yung personality mo. Correct. Yun yung maganda doon na sinabi, pwedeng magkamali. So, pagtingin mo, Tama. may nagsabi sa'yo, sabi ni Coach, ay oo nga. Kala ko bagay yun pala hindi. Yan. So, again, it's been 20 years. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, natututo pa rin ako. Hanggang ngayon, pag may nakakausap ako, nagtitraining, uma-attend, marami pa rin natututunan. So, sa lahat ng mga nanonood dyan, hindi pa huli ang lahat, mahanap mo kung sino ka. Yan. So, having said that, Mr. Jason Lino, thank you very much. Palakpakan natin si Jason. So, ikaw pala ay 38 years old na ngayon. Binanggit pa talaga. Huling-huli. Huling-huli, ha? Pambira 37 pa lang, wala pa sa October. Sa October, magte-38 na siya. Bata pa. Bata. 10 years pa lang ang agwat ko rito. Hindi ko natatanungin, Coach. Wala na tayong time. Again, ang para sa akin lang, always believe na pag ikaw ay linagay sa isang sitwasyon na you are given the chance to prosper, you have to maximize it because it is a gift. Regalo sa iyo yan. Yung sitwasyon na yan, katulad po ng tayo ay nandito at nagkasama-sama sa industriya na to. Just so happen, we're in empowered consumerism. Regalo po sa atin talaga to na mapunta ka dito. Tama. So, you just have to use, if I may use the word maximize, whatever gift you have, para mas mapalawig mo itong opportunity na ito. And one way is to accept that you need to speak. To accept that it's not just a part of the process. It is the process na kailangan matuto kang magsalita. Truthfully. Again, walang hype. Yep. Hayop ka. Walang ganon. Ha? We are na! Kailangan, Huli na lang, bumanat pa eh. kailangan ang hype mo totoo. Nangyayari sa iba at mangyayari sa iyo. Again, it is a gift that you have to develop and give it away. Magsalita ka na. Alam mo, I will not be satisfied on my first night sa unang pag-attend ko ng aking seminar kung hindi tunay ang nagsasalita. Yun nga yung binabanggit ko, yung Arnel Limpin. Di ba? Kasi buhay niya yung kinikwento niya, sitwasyon niya. And I've known the guy for the longest time. Kaya totoo talaga eh. Alam ko yung kinikwento niya. Ganun tayo dapat lahat. Ganun tayo. Hindi mo kailangan mag-imbento. Hindi mo kailangan magsinungaling, manloko ng tao. Hindi yun ang negosyo natin eh. Ang negosyo natin umayos ang buhay mo para kopyahin ka ng mga taong maniniwala sa'yo. I always use the word na taong maniniwala sa'yo kasi yun yung gusto natin. May maniwala sa atin para mabago din ang buhay nila. So use this gift, strengthen more kung ano yung meron ka talaga. And dadating araw, you will be serving your purpose. That's right. On that note, thank you very much, Coach John. Thank you, Sir June. Thank you very much, Mr. Lino. Thank you, sir. And of course, Mr. thank Elvis. you sa ating company, sa BODs, for giving us this chance to be of service today. And watch out for more tawag dito, updates and information sa mga darating na mga araw. Keep posted dahil yung napanood ninyo na present nung June 12 ni Mr. Georgian Gonzalez and Mr. Miko Imson, unti-unti na po itong yan na. lalantad. Kaya abangan po natin yan. Abangan na. Yan. So meron ba tayo po-promote? May po-promote ba? Sa Wednesday.
Wednesday, Meron bang, Easy Podcast Top 10. Yan, yung top class. Top class, malupit yan. Yung top class, abangan yung final instruction and requirements para po makapag-enroll na kayo. Grabe, yan, yung top class. So, ayan Yan na pala. The first system-based program by Empowered Consumerism, open to all Filipino distributors. Top class, the optimization program. Optimize your business. Be part of our top class program and become an achiever. Yan, July 1 na. Yan na pala. Starting July 1, Lupit enrollment period July 1 to 18, 2021. Program begins on July 19. Ang abangan po ninyo ay yung mga contact person. Yan. Kung paano po makakapag-enroll. At July 1 yan, of course, bago mag-July 1, ilalabas po natin yan. Yan. Exciting yan. At ang dami nang nag-i-inquire. Actually, dami na. Relax lang po, relax lang. Ganun ka ingay itong top class na to. Kasi talagang maraming gustong mag-achieve. Kaya makakatulong ang ating top class. Okay na. Yes. For the second time, on that note. Diba? Maraming salamat po sa panonood ng Easy Podcast. Dahil sa Easy Podcast, lagi kaming live. God bless everyone. Stay safe.